Hi, this is Gala Project. Pangarap kong libutin ang 82 provinces ng Pilipinas. Pero wala akong pera at wala din akong oras. In short, busy akong tao. Pero may kilang buhay natin. Huwag nating sayangin ang oras natin sa mga dahilan na hindi naman nakakatulong sa atin. You only live once, ika nga. Kaya enjoy natin ang bawat segundo na meron tayo. Kaya tara, samahan niyo ang ating Gala Project kasama si Team, Snipey, Glory at ako. And let's travel with no limits. Sa nakaraang video natin, bumiyahe nga tayo mula Pangasinan hanggang Sagada. At habang nasa Pangasinan pa lang tayo, naglalambing na sa atin ang kalikasan. So we're here guys in Dagupan. At ang current situation natin ngayon ay umuulan talaga. At basa na kami. Yung mga sapatos namin basa na rin. Ewan ba naman bakit tayo nagsapatos umuulan. Pero ganun pa man, nagpatuloy tayo kahit sobrang haba ng biyahe. Dahil simula pa lang sulit ng pagod dahil sa nakikita natin. Sigilan nyo naman guys yung view natin. Hey Brad. Hey Glo. Dito kayo sa Korea. Hey Cha. At dahil napaagang ang dating natin dito sa Sagada, dito na din tayo nagagahan. At naagaw ang atensyon natin dito sa kainan na to. Aakalain mo talaga na nakabaliktad tong mismong struktura na to. Tapos baliktad yung bahay guys. Bigla ako nagulat, baliktad nga yung bahay. Sinulit na din natin yung pagkakataon na makakuha ng larawan dito. Dahil di naman natin usually nakikita yung ganitong struktura. At dito na din tayo kumain. At ang sabi nga nila masarap daw dito. At totoo naman ang sinasabi nila kasi itsura pa lang matatakam ka na talaga. At para sa panimula ng gala natin dito sa Sagada, dinala nga tayo dito sa makasaysayan na simbahan nila dito. At ayon sa guide namin, ito ang kauna-unahang simbahan na naipatayo dito sa Sagada. Alam kong excited ka na para sa episode 2 natin. At para di na to masyadong umaba, ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng episode 1 natin para di ka na mahirapan pa. Kaya tara, samahan ng Gala Project at sabay-sabay tayong mamangha sa ganda ng Sagada. Sa pagpapatuloy ng gala natin dito sa Sagada, nabigyan tayo ng pagkakataon na bisitahin ang isa sa mga sikat na Sagada Pottery. Swerte tayo dahil dinemo sa atin kung paano nila ginagawa ang mga ito. Once it's centered, everything starts with the cylinder. To make a cylinder, I have to pull the clay from the bottom to the top gradually. I'm pulling the clay with both pressure from my left and right, going with the speed of the wheel to maintain the centerness. My hands should be the one controlling the clay, not the clay controlling my hands, to keep the shape for it not to collapse. This is a very basic shape from here. You can make a jar, a bowl, or different shapes. Right now, there's more pressure from my inside hand, pushing it outwards to widen. Here in the middle, pressure from my right, pushing it inwards to narrow down. Then outwards again at the very, very top to make a flower vase. Amazing. Pwede pang in-narrow down dito to enhance the shape if needed be. It makes it a little bit sexier. Pwedeng maging pichel, paglagyan ng nguso na ganyan. Sinong gustong maging sexy, ipaikot natin dito, baka pwede sa tao. That's all I can do right now. I'll let it dry for 5 days. After 5 days, we put the handle, trim the bottom, do anything that will enhance the beauty. Then we dry it for 1 month, air dry lang.
Ilagay sa oven for 10 hours of firing, wait for it to cool down. We bring it out, then apply the glazes. The glaze gives a color and makes it shiny, but it doesn't come out of an application like paint. Kailangang iluto ulit ng another 10 hours of glaze firing para ma-finish. That's why they're safe for food containers. They're microwavable. The color doesn't fade. So, dinay mo sa atin kung paano gumawa ng mga pot, ng mga base, at kung ano-ano pa. So, yun. So, ito yung mga finished product nila. So, kain na naman guys. Walang katapusang pagkain. Kakatapos natin magpahinga at nandito na tayo sa homestay natin dito sa May Sagada. Pupunta natin yung sa mga sikat na cave dito. Kasama ng buong tropa, sabay-sabay naming hinarap ang hamon ng Sumaging Cave dahil based sa mga guide namin, lalo na sa mga beginners, ang cave na to ay hindi siya madaling pasukin. Lahat ba first time saan siya? Second time ano? Pumasok ka na rito? Ayaw mo? Bali, mula taas hanggang sa baba, mga more or less 400 meters siya. Pababa po lahat. Na yung activities natin sa loob lahat, isa ng dalawang stage. Yung unang stage, yung tinatawag namin ditong crawling stage, isa sa pinakamahirap na part ng cave. Dito gagamitin natin lahat yung mga mula pagkabata, pabalik tayo sa pagkabata, gagapang tayo. May mga bato sa gilid, yun po yung pwedeng hawakan. Huwag po tayong hawak sa mga kasama natin, hindi po siya advisable. Kapag i-grip natin yung paghawak natin sa bato, pag-grip natin ng maayos. Yung ganito, hindi yung ganito. Expected natin dito, madudumihan, mababasa. Yung second part niya, yun yung exciting part. Doon natin makikita yung rock formations sa loob. Pagaganahin lang natin yung imahinasyon natin para yung ituturo namin bato, ma-imagine nyo kung anong rock formation na. Doon din tayo magtitik ng mga photos, videos, tsaka yun lang. Pagkatapos ng orientation, ito nga't handa na ang lahat. Handa na ang lahat na harapin ang hamon ng Sumaging Cave. Dito tanaw pa namin ang liwanag at hindi pa ganun kahirap yung trail ng cave na to. Pero habang pababa kami ng pababa, paunti-unti na din nagpaparamdam ang hirap ng daanan. Grabing sobrang dilim dito guys. Kung wala kaming dalang ilaw, as in, total darkness na talaga to. Ito yung mga kasama natin. Dahan-dahan. Daan-daan lang guys, madulas talaga. So around 1.5 to 2 hours ang kailangan nating lakarin para matapos natin tong challenge ng cave na to. Itong Sumaging Cave. So stranded na tayo dito. So doon pa tayo sa baba pupunta. Medyo mataas-taas pa yung bababaan natin. Medyo natatagalan tayo bumaba kasi may mga traffic din. Traffic din yung mga daanan. Medyo maraming bisita ngayon. Medyo extreme talaga yung pagbaba dito. Sa puntong ito, ramdam na talaga natin yung hirap ng daanan. Bagamat may kahirapan tong exploration na to, nag-i-enjoy tayo dahil bago to sa atin. Grabing extreme to guys. Hindi masyadong halata to sa video pero sa personal, grabe yung akyatan. Medyo madulas kasi kaya yun yung nagiging dagdag extreme nung cave na to. Ayan si Mara si Mara. Sama daw natin sa video si Mara. Si Mylene. Si Cha. Oh, Mara, okay ka lang? Kaya. Ha? Pero hindi ko alam kung paano umakyat. Pabalik. Ano, May? Pipicture po kami dito. Nakita So galing kami dun sa taas. Grabe, mataas yan.
Lalo kapag nakikita mo sa personal, mataas talaga yan. Pero pag di ko lang sigurado sa video kung kita yung presence ng pagiging mataas ng lugar. Pero dito talaga, mataas talaga yung binabaan namin na yan. Tapos madulas. So ito guys, meron kaming kwan dito. Special na pagpapapicturean. Kasi based sa mga dito, isa daw itong... Angas o no? May pinakita nga sa atin na rock formation dito na mukha siyang basta yon. Bawal kong sabihin dito, bahala ka na mag-imagine kung ano to. Basta yun na yun. Pero habang nagpapakuha kami ng larawan, naagaw ang atensyon namin dito. Nakabitaw sa lubid yung isa sa mga nakasabay namin dito. Sa kabutiang palad, okay naman siya at di naman siya napano. Pero kailangan talaga kapag gagawin mo mga ganitong klaseng adventure, handa ang isip at ang katawan mo. At ito nga at grupo naman namin ngayon ang kailangang dumaan dito. Go Sai, sige Sai, di ba may video ka naman. Magiging, pag naging kwento ka, napapaload ka dito eh. Proud na proud ka dyan ha. Hoy, wag ka ano dyan. Bawat isa sa amin ay kailangang bumaba dito para makausad tayo sa susunod na level ng cave na to. Ayun pala, sa chat na lang pala. Mara, wag kang gagawa ng kwento ha. Sabi, ingat ka ah. Lahat naman ay ligtas na nakadaan sa level na yon at mukha namang nag-enjoy yung lahat at ready na sa next challenge ng cave na to. Kabilin na dyan tong part ng cave na to. Hindi makita sa camera angle natin yung pagkadelikado ng dinadaanan natin, pero sa part ng cave na to, kunting kamali mo lang, diretso ka sa baba. Kailangan namin bumaba dito sa area na to. As in talagang halos 100% vertical yung bababa namin, tapos may umagos na tubig. Diyan kami bababa ngayon. Dahan-dahan lang ha. Dalawa pa kami kuya. Masaya to guys. Paganda na ng paganda. Pa-excite na ng pa-excite. Ito na nga. Bababa po kami dyan? Oo. Grabe yung lalim mo. Dapat bababa pa kami sa part ng cave na to, pero nag-decide ang lahat na wag na lang dahil hindi naman lahat ay kakayanin. Para walang maiwan, iniwasan na lang namin tong part ng cave na to. At nakapag-desisyon ng lahat na aakyat na kami. Pero kung gaano kahirap ang pagbaba, ganun din ang pag-akyat. Shit. Ikaw pala yan, Brad. Alam mo sino? Kapit ka kay kuya sa taas. So dito sa part na to, konting kamali mo lang, pwede kang mahulog dun sa baba. Oh, ingat. Kaya ba today? Malapit na. Malapit na yung liwanag. Alright, na-survive tayo. Palad ka mas experience sa cave? Ulit. Masakit. Sige po.
Ikaw, Cha. Easy. Ayoko na bumaba, sabi nga niya. Dahil po sa kanya, hindi kami nakakapunta sa dulo. Oo, yung last na destination. Kuya, dali balik tayo. Yeah! After cave! Wala naman! Guys, ano na naman kami adventure na mga magaganap. So yan, Gala Project meet Project 82. Medyo nakausad na tayo dun sa maputik na area. Sana wala nang ganun. Guys, look! Grabe oh! Ganda oh! Paano yun, Brad? Paano yun, Brad? Paano yun? Natakpan ka, isa pa. Ulit, di. 1, 2, 3. Ayan na. Hindi pala nga sa ako.